Hi guys, today ibibigay ko na ang aking top 8 budget shoes for point guard ngayong 2023. 3,500 pababa po ang mga price range nitong mga sapatos na to. Ito ang ultimate top 8 budget point guard shoes video. Kaya tapusin nyo ito hanggang dulo. Samahan nyo na ako. Start na tayo. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo na rin bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Disclaimer lang, lahat ng mga sasabihin ko, mga ibibigay kong top 8 ko is honest review ko to, sarili ko pong top 8 ito, no, wag nyo pong awayin kung hindi nakasama yung top 8 ninyo dito. Huwag kayo iyan. And ito lang po yung mga nagamit ko talaga, na-try ko, na-test ko na mga sapatos for point guards, okay? And syempre, usually mga Chinese brand po to. Punta na tayo sa number 8, which is yung Anta KT Fly. Isa sa pinaka-comfortable na sapatos tong na-try ko, no? Napakagaan din. Isa rin sa napaka-breathable na sapatos. Very minimalist. Meron din po siya mga TPU plate sa heel counter. Gumamit po siya ng A-Shock na midsole, no? High rebound and high cushioning midsole po yan. Kaso lang, syempre, kaya ko siya nailagay sa last. Kasi nga, medyo mahal siya. Kung wala kang voucher, hindi rin ito budget shoes, diba? Kailangan mo ng voucher para pumasok siya sa 3,500 pababa na price range. And kasi yung support niya, medyo nakukulangan na ako. Syempre, kahit naman pang point guard, gusto ko pa rin ng konting support. Pero kasi, pag guardia nga, hindi naman masyadong priority yun, lalo na kung napakagaan mo. Kaya, nakapasok siya sa aking top 8. So next guys, number 7 na tayo, no, is Li-Ning Ushui Retro. Gumamit po ito ng light foam, full length. Kaso lang, on a stiff side yon, pero very bouncy. You will feel fast. Napakaganda ng court feel. Medyo low to the ground ka. Ang ganda ng TPU heel counter, no? Achilles mo, yung heel mo talagang secured. Ang ganda ng lockdown sa likod. Yung uppers niya, very supportive naman. Though mesh ito, very close na mesh siya. And mukhang premium, no? Kahit mumurahin siya. And squeaky rin. Maganda yung traction. Napakatigas po and napaka-durable ng outsole. Tatagal po talaga. Parang itong sapatos na to, in one word, pwede mong tawaging panglaspagan. Ganun po siya, no? Kaso lang nga, on a heavy side siya. And yung step-in comfort, hindi masyado. Yung breathability, medyo mababa rin. And pag dusty yung court yun, medyo may problema na tayo. Next, Rigor Sniper 2. Meron yata ako dito. Meron. Guys, may reason kung bakit ito ginagamit ni Austin Reaves nung wala pa siyang sariling signature shoes. Wala pa yung AR1. Kasi maganda po talaga siyang gamitin. Considering may mga top tier na sapatos pa ang Rigor ng mga panahon na yon, yung War Ender, yun yung mga top shoes nila. Yun yung mga premium shoes nila. Pero hindi yun yung ginagamit ni Austin Reaves. Prefer niya to, ito yung ginagamit niya dahil nga ang ganda ng court feel nito, pang point guard na pang point guard. Gumamit po ito ng air sac cushioning, may arch support po, napakaganda ng traction, napakaingay sa court, mapa indoor, mapa outdoor. Kakaiba rin yung lacing system niya, no, pa-slant, may Achilles pillow, very comfortable po ito gamitin. Napakaganda rin ng support nito, lightweight din po, so panalo po talaga to, and pogi pa. Next, punta na tayo sa number 5. Ito yung Big 3 for Quick PRM. Kaka-review ko pa lang. And yung pa lang guys, gusto ko na tong Big 3 for Quick. Dahil yung arch support niya, yung tinatawag nilang arc lock, torsion plate na rin. And malaki-laki rin siya. So mararamdaman mo yung twisting support. Gumamit po ito ng Energy X na cushioning. Ito, nandito po siya sa baba. On a stiff side siya, medyo. Pero may konting compression naman, may konting give. Pero syempre, hindi gaano yung step-in comfort nito. Yung uppers niya, gustong gusto ko leather, premium leather. Kaya ito rin yung pinili ko. Very supportive and very premium looking. Pwede pa morma. Pero guys, sinabi ko, no, bagsak ang breathability nito. Kasi nga,
Full leather po siya, pati yung tang, no? Sinabi ko rin doon sa review ko na ito kasi ginawa siya para sa winter, para sa mga malalamig na weather na country. Napakaingay din po nito, maganda po yung traction, stop on a dime, lalo na mas gusto ko tong solid rubber outsole na version. Ang downside lang nito na nakikita ko is medyo mas mabigat siya dun sa dalawa. Pero guys, yung support nito rin, isa sa mga top notch pag pinag-usapan natin yung point guard na shoes, no? Kasi tingnan nyo naman yung heel counter niyan, yung TPU plate dito, may quick lock system. So yung lacing system niya maganda rin. Pag hinigpitan mo yung lace mo, hanggang ilalim po yung lockdown mararamdaman nyo. And yung quick balance, yung ano pa, yung outrigger nito. So iwas tapilok, napakaganda po talaga. Kaya siya ang aking top 5. Next, punta na tayo sa ating top 4, which is yung Light Attack 1 or tinatawag ding Dragon Claw. Ito napakamura, parang nasa 2,000 na lang to. Gumamit ng Dynamic X foam, which is, tingnan nyo naman, nitrogen infused foam po yan, parang Adidas Boost. And full length yan guys ha, hindi tinipid. Tingnan nyo, ang kapal hanggang dulo, no? Well padded din, meron din siyang magandang heel counter. Yung TPU plate, ang ganda. So yung mga lateral moves mo, panalong panalo dito. Ang ganda ng lockdown. May mga infusing din naman kasi. Infusing. Meron din tong torsion plate na maliit, no? And ang ipinaglalaban ko dito is yung traction talaga. Napakapanalo ng traction nito. Pag pinapas-quick test to sa akin sa aking mga live. In sound check score, 10-10. Hindi, wow. Talagang mabibingi yung mga nagpapas-quick test, no? Nakalagay naman po yan dyan. O, yan, o, basahin nyo. Lightweight din po to. Magaan din siya kasi mesh. And breathable din po, no, yung uppers niya. And syempre, pag ganito yung, cushioning X Dynamic Foam, the best po talaga ang energy return and bounce ng mga ganitong foam. Next, punta na tayo sa number 3. Okay, yung ating number 3 is yung X-Step Sky 1. Ito po ang isa sa premium midsole ng X-Step. Tinatawag nila X-Step Ace. Napakaganda ng impact protection, hindi po sumakit ang tuhod ko considering mabigat ako, and mararamdaman mo talagang sobra yung energy return. Ang uppers nito pang premium talaga no? Ito yung mga ginagamit sa mga mahaling mga sapatos, mga premium shoes, mga Jordan, ganitong uppers kasi napakatibay niyan yet napaka-breathable. Napakaganda ng support po nito. Nakita niyo yung TPU support din, ang lalaki. And meron din siya, speaking of support, meron po siyang extra support na naman dito, yung kanyang shank plate and arch support na rin po. So kung flat-footed kayo, panalo po to. Well padded din po, napaka-padded, no? Ayan, may Achilles pillow, ayun, no? And yun nga sinabi ko kanina, very breathable, napakagaan, yung traction top tier, mapa indoor, mapa outdoor, kasi tingnan nyo naman yung kanyang grooves, no, ang kakapal, pero ang ganda. Top tier po yung traction nito, very squeaky rin. Hindi rin po siya gaano nag-a-attract ng dust. Very durable, solid rubber outsole. Ang technology po nito is yung tinatawag nilang Extra Dura or X-Dura. Yun, tatagal po. So, kaya napakataas niya sa ating top 8. Though, oh my god, wala pa pala akong full review nito guys, sorry no. Pero kasi nagamit ko na siya. Wala lang pa akong full review nito. Abangan nyo next week. Next, ating top 2. Ito na. Ito po ang dating premium shoes o main line shoes ng X-Step, which is yung Jeremy Lin 2 SE. Mas magaan po. Mas breathable. Nakalagay dyan. Air comfort. Ayan no. And one-piece booty uppers to. One-piece booty construction. Parang sock-like. Parang medyas. Yung pakiramdam. Parang hindi kayo nakasapatos. Wow! Iba po yung fit. Napaka-comfortable. Well-padded pa po yan ha. Tingnan nyo. Maganda rin po yung uppers niya. Mukhang premium. Maraming pong infusing. And ito yan. Naka-carbon lodi. Ang laki ng carbon nito guys. Laki ng carbon fiber niya.
And ito rin, X-Step Boom po ang cushioning nila na ginamit. Yung traction niya, top tier, kaso lang, ang dali niyang mag-attract ng dust. Kailangan nyo lang punasan, okay na, good to go na. Napakalupit po ng support nito. No? Isa sa pinaka-supportive, yet comfortable na point guard shoes na na-try ko. Yung heel counter, napakaganda po ng support dito. For me, very important yung heel counter, like ko sinasabi. And yung torsion support. And guys, yung solid rubber outsole nito, napakatigas din po. Panalo kahit pa ipang outdoor ninyo. Next, number 1 na po tayo. Sad to say, wala po ko nung number 1. Dalawang sapatos din po to, pero parehas lang naman siya. Which is yung DVD 1, DVD to pala to, sorry. Hindi, wow. Pero guys, kung budget shoes ang pag-uusapan, mahirap talunin ang 361 Spencer Dinwiddie DVD 1. Kahit pa yung DVD 1 SE. Itong dalawang to, mahirap pong talunin. Kayo na lang bahala kung anong pipiliin nyo sa dalawa. Yung SE, more breathable, medyo mas magaan. Pero kung gusto nyo lang very supportive, very durable na uppers, tatagal kahit ipang outdoor nyo rin, piliin nyo po yung regular version. Pero either of the two, panalo po talaga. Hindi kayo magkakamali kahit alin pa yung piliin nyo sa dalawa. Maganda rin po yung kasi very minimalist shoes po siya. Wala po masyadong heel drop. Almost flat po yung footbed, no? Which is healthy sa paa. Isa pang kagandahan nun is yung itsura niya. Napakaraming colorway. Alam mo ang ginawa ng DVD? Pinalitan nila yung kanilang insole. Diba yung insole ng DVD 1? Quick-Tech ginawa nilang insole. Para ma-counteract, para malabanan, or para kahit pa paano hindi natin maramdaman yung stiff na midsole niya. Ang lupit ng pakakagawa talaga guys. Pero yung presyo hindi nagmahal. May konting hinihingi lang ako sa heel counter. Konti lang naman. Konting support pa. Kasi very low cut siya. Parang minsan kinakabahan ako. Pero wala naman nangyari sa akin. Okay naman yung heel ko. Hindi naman ako natapilok doon sa sapatos na yon. So all in all, wala ako halos makitang weakness sa sapatos na yon. Ang outsole din nun is Rubes Tech. Which is yun nga, panglaban talaga sa outdoor. Napakaingay pa rin po nun. Squeaky pa rin. Ano? Top tier pa rin yung traction. So guys, basically napakalupit na sapatos. Mura, pero top 1 talaga for budget point guard yung performance. So guys, ang top 1 natin 2023 budget point guard basketball shoes is Spencer Dinwiddie 1 or DVD 1 from 361 Degree. So yun guys, huwag kayong mag-alala, no? Lahat po na mga sinabi ko dyan sa top 8 na yan, may link po ko sa baba para mabili nyo po kagad yan, para matry nyo na habang Pasko, habang naka-sale. Pero kung naghahanap pa kayo ng other naman na premium pang-point guard na sapatos, maglalagay po ako dito. And yung bilog dito pa ay pindot na rin po para makasubscribe po kayo kagad para like kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan to always drink your protein. Bye! Ito pala.